Alright, ayuda is here na. Ayan po, dumating na ang ayuda. Dahil bagyo daw, namigay na ang aming company na ayuda. Happy diba? Nanguha pa ng ibang ayuda sa kasama. Ayan guys, dumating na. Everybody is happy. The most awaited na po talaga. Ito na po yon. Oh my God! Wow! Yan, may papoto op syempre. Oo, pakita natin na legit. Oo, legit 6 kyaw. Diba? May paganyan pa ako. So, kailangan talaga ipakita para makita kung legit ba talagang 6 kyaw yan. Bigay ng company. Oh, diba? May pa may happy yan, girl. May paano na, may pa-ref na. Oh, remembrance sa ref. Uyo ka. Ayan. Siyempre, hindi pa huli. Yochen. Okay, bye. Yochen daw. Thank you, Panjit. Hi guys, it's me again. This is May Amor Diaries. So for today's video guys, so let's talk about my first basher. My basher. Grabe no. Hindi pa naman ako famous. My basher na si Amor. Okay, so ayun. So let's talk about my first basher. So this happened last year of July 27 of 2024. O, diba? Ngayon ko lang ipagtanggol yung sarili ko. My gosh! So, na-post yung video na yon about doon sa 6,000 na gift certificate given by company. Nung time na yon kasi merong bagyo. So, nagkaroon ng panic buying. And then, originally po talaga, yung 6,000 na yan, eto nag-explain na talaga ako, no? Yung 6,000 na yan, it's supposed to be for our company tour. Kasi ganito yan, sa company namin, dito sa Panjit, bale, alternate kasi yan. Katulad nung last May, yan, ibablog ko din yun. Last month ba? Last month. Last month, nagkaroon kami ng company tour. Now, next year niyan, wala kaming company tour. Cash or gift certificate ang ibibigay sa lahat ng employee. Lalo na pag tumagal ka na dyan sa company namin sa Panjit, bibigyan ka ng 6,000 gift certificate. So, kaya meron kaming GC na 6K. So, ang tawag namin dyan, syempre, pag may binibigay ang company, is ayuda. Yung gift certificate naman yan is good as cash para doon sa groceries. Doon lang ginagamit yan. So, ang iba naman, ang ginagawa naman ng Pinoy, binibenta nila yung gift certificate. So, yung time na yon, syempre, parang, 'di ba, masaya ka, na-release na yung gift certificate na yon, and then gusto mo lang i-share na yung happiness. Wow, we are grateful and thankful. Meron kaming liochen from the company. Tapos, parang masaya lang na i-share. 'Di ba? Tapos, may basher. Eto, may clip ako na gusto papapanood ko sa inyo. Matuto kang pumalakpak sa tagumpay ng iba. Hindi yung gusto mo ikaw laging bida. So, ayan yung sagot ko sa basher ko. Sagot na ni Beyonce. Diba? Palakpak-palakpak din sa tagumpay ng iba. So, yung ibang Pinoy, ang ginagawa nila dun sa gift certificate na nare-receive nila, syempre, binibenta nila for cash kasi mas gusto ng mga Pinoy cash na lang. Pero syempre, may tarang 10% yung nun, parang instead na 6K, ang makukuha nila is 5,400 doon sa binentahan nila. Syempre, business matters, so kailangan kumita din yung, or may parang less din yung bibili. Now, yung basher na yon, grabe naman siya. Ano sabi niya? Kakarma din kayo. Actually, natawa ako nun. Parang, my intention was not to feel you envy. My intention na hindi ako magpapainggit sa iyo.
do sa basher, I'm talking about the basher. Hindi yun. Parang, sa tagal-tagal namin na panahon, na gine-gatekeep namin yung company namin, hindi kami nagpo-post. Hindi lang isang beses kami nakaka-receive ng ganyan. Taon-taon yan. Simula nung pandemic. Pero, we keep our mouth shut up. Hindi kami talaga nag-share. Hindi kami nagkukwento. So, Circle of Filipinas lang. Kasi, kami-kami lang na nakakaalam. Ayaw namin i-share. Pero, it doesn't mean na hindi namin i-share or parang nagpo-post kami. It doesn't mean hindi kami nag-share or hindi namin binibigay yan sa family namin. So, most of us, lalo na ako, ang ginagawa ko, yan yung parang malaking tulong for us or for me para makapag-save ng mga groceries or binibili namin, kino-convert namin yung parang para sa bagahe. Yung bagahe na what I mean is yung malalaki, yung parang balikbayan box. Ganyan, balikbayan box. So, imaginein mo, pag you're using your hard-earned money para sa balikbayan box, medyo malaki at mabigat yon. Pero this 6K na binibigay ng company, it's really big matter sa amin na employee dito sa aming company. So, malaking tulong yon. And then, it doesn't mean na sinasarili namin yon. So, ang iba naman, since magasto din magpadala ng bagahe, kinakash na lang kasi kailangan ng pera or cash doon sa Pinas. So, yun ang ginagawa. Pero, hindi yung, grabe ka naman. Makarma talaga. Deserve, for your information, doon sa basher na yan, for your information, we deserve all those benefits. Hindi lang yan ang natatanggap. So, we are just grateful and blessed and thankful sa company namin that they know the needs of Filipino worker. Hindi lang Filipino ang nakikinabang dyan, ibang lahi din. Yun. So, alam mo, pinaghirapan din ng mga Filipino worker yan or OFW, lalo na kami. Because we are working here is 12 hours. 12 hours a day. Ulitin ko 12 hours a day. Ulitin again, 12 hours a day. So, deserve na deserve ng isang Pinay makareceive ng 6,000 gift certificate. Okay? So, at that time lang, na-overwhelm ako at nag-post ako, gusto ko lang i-share pero hindi ako mag-share lang para magyabang. For your information, sinishare yan namin sa family namin. At saka deserve din talaga na makareceive kasi we work hard for it. Okay? At saka magtrabaho ka bilang female factory worker dito sa Taiwan. I mean, it's not easy. And not all company na nagbibigay na magandang benefits kung alam mo lang. Totoo yan. But sabi nga nila, love your enemy, love your basher. Kasi bakit? It will boost your views and insight. Kaya okay lang. But siguro, ngayon ko lang talaga na-experience at na-explain na mabash. Imagining only 3,000 followers lang, pero merong nag-viral na photos, pero ay videos. Hindi lang naman siya na nag-bash, pero alam mo, doon sa mga comment section, marami nagpupuri at marami ding nagtatanong kung anong pangalan ng company namin. So, hindi lang yan. Pero gusto ko lang i-share na ano yung thoughts ko and reaction about doon sa aking first basher. So, okay lang yun. Naintindihan ko naman. Well, sabi nga nila sa mundo ng social media, you cannot please everybody. So, that's normal. So, tuloy ang buhay. Ganun. Natural. Ganun talaga. Nag-post ka. Meron talagang hindi natutuwa doon sa mga success at saka mga achievement mo. And that's reality. That's life. No? Let's accept that we are not living in a perfect world, 'di ba? Parang gano'n. So, okay lang. I can handle. But ayun, nakakatuwa, nasumo sa asawa ko, pero syempre natural masaktan din yung asawa ko. Naiinis, ganyan, bakit ako binabash? Wala naman akong ginagawa. Sabi ko, hayaan mo na, okay lang yun, ganun talaga.
hindi natin mapiplease yung mga tao at hindi nila gusto siguro nakikita yung mga success mo. 'Di ba? So, ayun. Yun lang. Gusto ko lang i-share ng aking um, thoughts and reaction doon sa first basher ko. So, siguro later on, pag tumagal siguro yung vlog ko, baka magkaka-experience na ako. So, alam niyo na yung magiging reaction ko. So, ngiti-ngiti na lang. Baka later on, oh my God. Or, I don't know, baka gagawan ko pa ng reaction video or whatever. Who knows? Pero, syempre, sabi nga nila, think before you click. Pero nag-think naman ako before I click and I post. Pero siguro hindi lang ako ready doon sa parang backlash sa akin na ganun yung reaction ng isang basher. Ayun. Actually, ang system naman talaga ang nag-filter nun. Unang-una, hindi ko pa kasi nakita kasi ang dami kasi inquiries, anong pangalan ng company, hiring ba sa inyo, congratulations, sana all, ganyan-ganyan. Ganun yung mga reaction. Sabi ko, ay, swerte nyo naman. Ang dami kasing mga reaction doon sa comment. And then, or mga comment nila. So, nagtaka ako bakit sa pinaka-bottom, bakit one hidden nga. Doon ko lang nalaman na meron palang nag-bash sa akin. So, automatically yung system pala ang nag-filter at nag-hide nun. Galing, no? Ay, ganun pala. Ay, yun lang yung share ko. So, hopefully, syempre bawat post ko talaga pag-iisipan, hindi lang yung basta-basta ako ng post. O siguro nga masyadong caution na ako kasi nung nabash ako, instead na may ipopost naman ako ulit another ayuda, babash na naman ako, medyo naingat-ingat ako doon. So, pero siguro alternate ko na lang na siguro mas maganda yung ganito, no? May explanation. I-explain ko rin at i-share ko, ganito yung company namin, that is the good, ganyan. Siguro ganun lang, iniisip ko talaga. Ingat-ingat na ako sa pagpo-post ko. Oh my God! Very few followers, pero ganun na yun. So, ayan, thank you po sa lahat na yung nagpumuri and then nag-share and then nag-i-inquiry. So, as much as possible, kung kaya ko mag-reply. Kasi syempre nag-boy din tayo at busy. And then may vlog na, may edit na, ayan. And ayun, thank you so much. So, tuloy ang buhay, kahit nababash. Ganun talaga, life must go on. And that's the lesson learned that I got. So, that's it. Thank you. Bye-bye for my next vlog.